terminal. Pero sa totoo lang, wala pang bus terminal dun sa amin. Kahit yung sabihin nating bakal na lang na itinayo, wala pa po yung... Mapagpalang araw sa atin lahat, mga kabayan. Abay, matindi talaga pag korupsyon ang pag-uusapan para paraan kung paano po sila makakulimbat ng pera ng taong bayan. Kasi kung may ghost project sa flood control, ito po, ghost project sa integrated terminal. At yan po ay nadiskubrihan ng Isiminay News, nadiskubrihan ng ilan po sa mga concerned citizen na ang kanilang inaasahan na talagang napakagandang integrated bus terminal, abay ito pala ay ghost project. Ayon po sa balita na ito, mga kababayan po natin, sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental, ay nalaman po ng ilang mga concerned citizen na yung 40% na accomplishment report ng isang integrated bus terminal na nagkakahalaga na ng di umano ay 41 million, abay, kahit isang poste po ay walang napatayo, mga kababayan po natin. Kaya nag-file na po sila ng reklamo sa ombudsman. Yung problema ngayon, mga kababayan po natin, yung ombudsman, napakabagal din umano ang action. Alam yung pag-usaping corruption, no? At dahil nabanggit po yung Sapang Dalaga, Misamis Occidental, sa kabuuan, dyan sa buong lalawigan ng Misamis Occidental, matindi po yung corruption dyan, mga kababayan po natin, no? At swerte po na nakalabas itong ghost terminal na ito, ghost terminal project. Kasi yung mga pagnanakaw dyan, corruption or mga anomalya dyan sa Misamis Occidental, hindi po nalalaman, hindi po nababalita dahil ang mismo buong lalawigan ng Misamis Occidental ay kontrolado po ng isang pamilya, yung Team Orange dyan at ng kanilang kaalyado. Swerte na lang dahil may mga kababayan po tayong mga matatapang na ibinulgar po nila. Ito po, ang ghost terminal na ito, mga kababayan. Kawawa naman po, no? At ang apektado po dito ay ang mga commuter na mga mahihirap. Ito, panoorin natin ang balita mula sa Isiminay para matuto tayo, no? At malaman po ng sambayan ng Pilipino na hindi lang po flood control ang ginugos, kundi pati integrated terminal na rin. Grabe, mapapi-ay ka talaga. Okay, let's go. Simulan natin. Isang ghost project sa bayan ng Sapang Dalaga sa probinsya ng Misamis Occidental na gumastos ng halos 42 milyong piso. Pinalagaan ng mga residente. Alamin sa exclusive report ni Almar Farsuelo. Malaking bagay para sa isang bayan ang magkaroon ng isang maayos na bus terminal dahil nagbibigay ito ng madaling access papunta sa ibang probinsya, pinapapabilis ang kalakalan at ang paglalakbay ng mga tao at napapagaan ang paghahatid ng mga produkto. Kung mayroong bus terminal, nagkakaroon ng trabaho ang mga driver, konduktor, dispatcher at iba pang manggagawa at umuusbong ang negosyo. Ang bus terminal din ay isang patunay na mayroong maayos at tamang city planning ang isang local government unit o LGU dahil nakokontrol nito ang trapiko at nailalagay sa ayos at ligtas ang mga pasahero dahil sa tamang babaan at sakayan. Ngunit papaano kung ang bus terminal na sana'y magbibigay ng maraming oportunidad sa isang LGU ay isa palang ghost project? Tingnan nyo po, mga kababayan, ang ghost project. Tingnan mo yung nakatayo ngayon parang ghost town din, mga kababayan natin. Tingnan nyo yung struktura na sinasabing papatayuan dapat ng, kumbaga, makabagong integrated bus terminal. Tingnan nyo, sira-sira pa hanggang ngayon pala, no? Katulad na lang sa bayan ng Sapang Dalaga sa probinsya ng Misamis Occidental na kung saan ay... Grabe, no? Sana mahiya po yung kung sino man yung nag-implement ng project na ito. Kung sino man ang mayor, di ba? At ang kanyang mga kasamahan, congressman, DPWH, no? At ang gobernador, no? Na malamang ay kasabwat din sa mga maanomalyang ito. Dapat mahiya po sila, mga kababayan po natin. Ayon sa 2021 COA report, nasa 40% complete na umano ang tinatawag na integrated bus and jeepney terminal at pumalo na sa halos 42 milyong piso ang halaga na ginamit sa pagpapatayo nito. Pero sa eksklusibong panayam ng Isiminay News sa mga residente, wala umanong kahit isang poste o hukay para sa pagtatayuan ng integrated bus terminal. Gayong taong 2021 pa may record mula sa COA na Agoy, patay tayo dyan, mga kababayan po natin, no? Kapal ng pagmumukha yung mga mayor na dyan. Kaya sa mga taga-Sapang Dalaga, magising na po kayo, no? Actually, pwede nyo po singilin yan dahil may ebidensya po
nasa CUA report na 41% accomplishment na kayo. 40% accomplished na yung project na yan. So may ebidensya. Kaya pwede nyo pong singilin yung mga opisyalis nyo po dyan. No? Dahil karapatan nyo po yan, mga kababayan natin. Kasi kung hindi po maninindigan, no? Hindi po magsasalita, patuloy na matatakot lang yung mga tao dyan sa bayan ng Sapang Dalaga. So sila po yung kawawain dyan. At hindi lang po yan ang gagawin ng mga local officials nila na nagkakasabwatan, kundi mas marami pang gagawin dyan. Patuloy natin to. Simulan na umano ang konstruksyon nito. Ang ilan sa kanila ay nagsampa na umano ng kaso sa ombudsman para maliwanagan kung nasaan ang halos 42 million pesos na pondo. Yes, sir. Isa din ako sa nagsampa noon dahil nga po sa sinabi nilang mayroon na silang naitayong bus terminal. Ang pagkakalam ko sa yung nakita namin sa CUA na report is mayroon na silang reporting na 40% completion doon sa project na yon na sinasabing bus terminal. Pero sa totoo lang, wala pang bus terminal doon sa amin. Kahit yung sabihin nating bakal na lang na itinayo. Wala pa po yung Kahit bakal lang. Walang naitayo. nangyari sa amin. Nagsampa mi kay tinuod man pungula yung terminal sa Amuas Pandalaga. Yun po, hindi Ito mo yung mga CR nila, nakapadlock lahat, mga kabayan, no? lumalabas yung project namin dyan sa bus terminal namin. Wala kaming bus terminal kasi yung project, wala, hindi lumalabas po. Sa kuha siya, nahibalo mi. Na-release na ang kwarta sa bus terminal. Wala dyan, bisag kuhan, wala dyan bus terminal. Base sa inilabas ng Commission on Audit na executive summary para sa bayan ng Sapang Dalaga noong taong 2021, nakatanggap ang naturang LGU ng Seal of Good Financial Housekeeping Award dahil umano sa tamang paggamit ng pera ng gobyerno. Ang inang yan, no? Nakatanggap pa ng award dahil sa tamang paggamit ng budget. So, ibig sabihin dyan, yung taga-commission on audit ay kasabwat din. Ano? Alam mo, walang pinagkaiba ito sa mga maanomalya na flood control. No? Na nag-release ng pera, binigyan na ng complete 100% report, pero wala pong proyekto. Ito naman, ganun din, no? Wala rin proyekto. So, malinaw na kahit mismo yung Commission on Audit, ay hindi talaga nila pinupuntahan, hindi talaga tinitingnan kung tama, no? Na-implement pa talaga ang proyektong ito. Kasi binigyan pa sila ng award eh. At kabilang na dito ang pondo ng nasabing integrated bus terminal. Kaya upang personal na makita ang sinasabing 40% completed na bus terminal, tinungo ng SMNI News ang nasabing bayan para hanapin ang ginagawang bus terminal. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga dito sa Misamis Occidental. Ayon sa mga residente, matagal nang nakatayo ang gusali na ito, more than 30 years na. Ito na rin ang nagsisilbi nilang kumbaga bus terminal. Dito yung babaan at sakaya ng mga residente papunta sa iba't ibang bayan. Matagal na to. O tagal na to. So hindi pa to Hindi pa yung tinatawag na integrated bus terminal. Wala dito. Wala yung audit sa kuha yung integrated bus terminal. Wala. Wala talaga sir kasi multo nga eh. Kanina man ang ikanilang ang ilaang. Then wala na sila ilain. Oo. Nabubulok na nga. Ito lang po. Wala na. Pag abot na ko diri kanit siyang building mo nag-unit siya. Daan ang unit siya. Dugay na kayo, mayroong kag 20 years plus. 20 years plus Sa pinpag yun, kay panahon pa to sa ang nakuhan din nga mayor si Panahon pa sa hapon ay. mayor niya pa. Dugay na pa kay kayo mga 20-30 years. Yung iba naman, hindi alam na merong idineklara ang kanilang bayan na integrated bus terminal na gumastos na ng halos 42 million pesos. Okay ba o anak? Okay ba o anak? Nadi ay. Wala sir. Wala akong sayo sir. Tinungo ng SMNI News ang munisipyo ng Sapang Dalaga ngunit walang humarap sa aming team at sinisikap naming tawagan sa kanyang numero si Sapang Dalaga Vice Mayor Donji Animas
na siyang alkalde nung lumutang ang sinasabing Integrated Bus Terminal, ngunit hindi ito sumasagot sa aming tawag. Sinisika pa ng SMNI News na makuha ang panig ng naturang LGU patungkol sa issue. Wala na, hindi na harap yan, no? Hindi na magsasalita yan, magtatago na yan. Mga ganitong klaseng mga anomalya, magtatago na yung mga yan. So yung dating nagpa-implement ng proyekto pala na mayor, ngayon siya ay vice mayor na ba ayaw na pakita ngayon. Totoo lang, sir, yung takot, nandyan na yan. Kasi hindi naman basta-basta yung mga kalaban namin. Mayor siya yung may hawak ng ano. Pero, paano naman maririnig yung side namin kung magpapadala kami sa takot? Alam mo, sinasabi ni Kuya, nakaka-relate tayo ngayon mga kababayan po natin, no? Kasi yung nangyari sa kanila, magpapadala sila ng takot, magpapadala po sila, no, ng kanilang kaba at patuloy lang po silang mananahimik. Hindi po talaga mabibigyan ng hustisya. Hindi talaga, no, magagamit ng gusto yung pera ng taong bayan, particularly po sa kanilang nasakupan. Kaya, ganoon din po yung nangyari sa ating bansa ngayon. Sa matinding korupsyon ngayon, kung ang Pilipino ay patuloy na lang na magsasalita sa mainstream media, patuloy na lang na magsasalita, not mainstream media, patuloy na lang magsasalita sa social media, hindi magpapakita ng kanilang mga warm bodies, hindi pupunta physically sa mga panawagan ng anti-corruption, wala pong mangyayari. Kaya ngayon po, lumantad kami para malaman ng taong bayan, malaman ang nag-iimbestiga na mayroong nangyayaring ganon sa aming lugar. Mayroong nangyayaring mga hindi maganda, lalo na sa pamamalakad sa lugar namin, sa Sapang-Dalaga. Dapat sana, pero wala mang pakialam yung mga tao dyan. Kasi takot magsalita. Yun nga, takot nga yung tao. O, shoutout natin kay Animal dyan. O, Uwaminal. Yung gobernador dyan, no? Congressman, mga opisyalis ng Misamis Occidental. Eh, ito, imbestigahan nyo ito, no? Kung sinasabi nyo na hindi kayo korap, kung sinasabi nyo na kontra kayo sa korupsyon, yung mga Uwaminal dyan. Kasi, itong Misamis Occidental, kontrolado nila yan. Eh, malamang, no? Itong nagpa-implement ng proyekto na yan, malamang kaalyado nila dyan. O ayan, paimbestigahan nyo, no? Ipakulong nyo kung talagang sinasabi nyo, nagalit din kayo sa corruption. Sa mga local officials dyan, no? Sa DILG, sakop ito ng DILG, o imbestigahan nyo po dyan. Kay Remulla, o baka gusto mo imbestigahan ito Remulla, itong matinding corruption na ito. Imagine mo, 42 billion, no? Tapos, ghost project. And tapos wala na, no? Itinigil na. Tapos yung tagakuha, binigyan pa sila ng award dahil sa tamang paggastos daw. Tamang paggastos, wala nga ghost project nga. Takot sa mayor. Ganyan talaga ang buhay sa Sapang-Dalaga. Parang binusahal. Grabe, no? Nabubusalan ang lahat. Baka naman kasi pag eleksyon is, no, paldo-paldo rin yung bigayan. Salan yung nila. Hindi ako matatakot. Tama. Bakit sino bang tatakot? Para naman tayo mamamatay. Isa lang buhay natin. Hindi ako matatakot. Ang message ko sa mga kababayan natin sa Sapang-Dalaga, since ito naman, may interview kami, hindi naman to gawa-gawa. Kung gusto nyo makita yung report, pwede kayong manghingi ng report. Meron kaming hawak noon kasi nakapile na rin yan sa Ombudsman. Hiling ngayon ng mga taga-Sapang-Dalaga na aksyonan ng kinauukulan ang mga nangyayaring katiwalian sa kanilang lugar, magkaroon ng transparency at higit sa lahat, ibalik ang pera ng taong bayan. Mula dito sa Misamis Occidental, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Ayan po mga kababayan po natin, oh. At nakakalungkot po yung balitang ito, oh. Dahil 42 milyon na naman ang napupunta, no, sa bulsa ng mga buaya at magkasabwat na mga nakaupo sa pwesto diyan po sa Misamis Occidental, particularly po sa bayan ng Sapang-Dalaga. Ito po yung panawagan natin mga kababayan sa mga residente po ng Sapang-Dalaga, Misamis Occidental. Ipaglaban nyo po yan, karapatan nyo po yan, dahil yan ay pera nyo, pera ng taong bayan na dapat ay binabalik sa inyo. Ay yung mga magnanakaw na yan na ang sarap murahin, no? Dapat magbayad sila at ibalik nila ang pera na kanilang ninakaw. Sa pagpapatuloy ng ating bidyong ito mga kababayan po natin, sa usapin po ng corruption actually, diyan sa Misamis Occidental, noon pa talagang talamak na po yan, no? Yung gobernador ngayon na si Uwaminal, dati po ay involved din po yon sa isang napakalaking corruption,
Dugtong natin dyan dahil ito po ay Misamis Occidental din na ibinulgar noon ng dating congressman, Senator Marcolita now, yung anomalya ng korupsyon sa Misamis Occidental. Nung dating congressman parang si Uwaminal na yan. Balikan natin mga kababayan, no? Dahil ibig sabihin, hanggang ngayon sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagkaroon ng hustisya, hindi pa rin nagkaroon ng pananagutan sa usapin ng mga pagnanakaw dyan sa Misamis Occidental. Dahil kontrolado nga po nila yung buong lalawigan. Ito, panoorin nyo ito. And conscious of the fact that the controlling law is Republic Act 10752, did the city government of Osamis went through the office of the Solicitor General or the OGCC in filing that complaint? Please respond, City Administrator. We have not yet, Your Honor. Not yet. Yes, Your Honor. Mr. Chair, not yet. But they already expropriated the land. As a matter of fact, Mr. Chair, may I interject because my name was mentioned? Mr. Chair, On that I am particular issue. trying to explain this. Mr. If DS Waminal keeps on interrupting this representation, DS Ominal, the committee is now in only the Section 2, Rule 2, Section 4. So let's give him a little latitude, please, because we're not yet in the converted into inquiry. So let him, he has the floor. Okay, so yan po, binalikan lang po natin at least may idea po kayo mga kababayan po natin, no, na ganyang katalamak ang korupsyon dyan sa Misamis Occidental. Kahit pa noong congressman yang Uwaminal and now is gobernador. So, I don't know kung ano na nangyari doon sa issue, pero nung nakaraan, nung hawak pa ni Senator Marcolita ang Blue Ribbon Committee, sinabi niya nga na hindi pa ako tapos sa congressman now gobernador ng Misamis Occidental sa issue ng korupsyon at babalikan ko kayo. Kaya itong anomalya sa korupsyon na ito, dapat magkaroon ito ng pagdinig sa Senado. No? Sa Senado lang. Kasi pag sa House of Representatives, mga kababayan, wala tayong aasahan. Kaya dapat maimbestigahan po ang anomalyang ito, mga kababayan natin. Sana po ang isyong ito ay magkaroon po ng hustisya at mananagot ang dapat managot, makulong ang dapat makulong at maibalik sa taong bayan ang pera na kanilang ninakaw. Maraming salamat po sa isimina.